Good afternoon para sa lahat ng aking viewers and followers. Internal itong aking punto por punto. Pupuntuhan ko lang or magpapaliwanag lang ako in regards to Vanguard of Democracy. BOD. Is very specific ito dahil may napapansin ako, mayroong nagsasalita na akala niya siya ay membro ng BOD. Although nakasama sila, pero hindi naman sila active. So, papasok lang sila kung may nababalita na magandang balita o advantage para sa kanila. So, ito yun, gusto kong iparating sa lahat ng na-considered pa nila na sila ay isang membro ng Vanguard of Democracy. Actually, halos 5 na lang yung o 4 na lang yung officers na nagiging active. Sino yun? Yung mga tumatawag sa akin. Ibig sabihin, andito pa ako, buhay pa ako. Sumusubaybay lang sir o sumusubaybay lang president. Pero yung iba, papasok lang sila, akala nila sila ay membro pa. Hindi pa naman sila naka-fill up ng membership eh. So paano sila matawag natin member? Di ba? So kung naka-fill up na sila ng membership, pwede nilang ipaglaban yun kahit saan man sulok ng korte. Pero kung sinasabi lang ng member sila na wala silang napirmahan na member, kahit saan sila magabol sa tampong mayor. Okay. Mayroon tayong yung nabuo namin na board of director na pamumuno ni Cavalier Sani Gadot at saka Sani Gadot, Engineer Abor, Dr. Pagunsan and Attorney Yakat. 5 kami ang member ng board. Ako yung chairman, vice chairman. And also, I'm the founder and president of the Vanguard of Democracy. Ano? So, ano ba ang background nito? Para bago ko magkaroon ng dissemination para sa lahat na viewers ko at gustong sumali sa samahan na ito. Nagsimula ito 2020 regarding sa ayuda. Ano? Ako lang mag-isa nito na tumutulong sa mga hindi man nabibiktima, kumbaga naaapi sila na hindi sila nakakatanggap ng ayuda. Ang nakakatanggap lang daw yung sino ang malakas kay kapitan. So, nakikita ko sila, tinuturuan ko sila kung anong tamang proseso na maisali sila. Kasi ang iba nagwawala, tinatakot pa ng kapitan na ipahuli sa pulis. Ano? So, nababaligtad tuloy. So, tinulungan ko sila. So, with that, dumami yung followers ko. So, naisipan ko bumuo ng isang samahan. Although, nung after my retirement, nag-isip ako, ano bang gagawin ko sa buhay ko sa remaining of my life na retired. So, normally, with the family. Now, yung natutuhan ko sa mobilization organizing, hindi mawala sa isip ko yun. At paano makatulong sa bayan. So, nag-iisip ako noon since 2014. So, ang una kong pinasukan, naging active ako sa reservist, kung saan ay incorporated ako sa reservist 2013. After 2014 meaning, kasi doon lumabas yung order ko. So, 2014, sumasali na ako sa training. Kaya nga, dito sa Rizal, bali 4 yung training ng reservist. Kadugtong yan sa RSCOM ko na kung saan series of my mobilization. So, naging
OIC rin ako ng Rizal for the short period. So, kuha rin ako dito hanggang, almost hanggang, nakapag-coordinate ako dito sa Montalban, San Mateo, sa, normal itong Antipolo, twice na ito, Cainta, Tanay, dito sa Binangunan, Alahala, Pililya. So lahat yan, almost napuntahan ko ng mga mayors na sabihin lang natin, out of 7 mayors, 2 lang yung hindi ko na-confirm doon. So, yung 5 na-confirm ko na they will support the special basic military training. Ano? So, kadugtong yan sa mga ginagawa ko noon nung after my retirement. So, pinaluak ko dito. Kaya nga, nag-reservice ako. Hanggang sa hindi na ako naging active sa reservice, dito na ako nakapokus sa pag-organize nationwide. Nabuo ko nga itong, actually ang pangalan niyan is Defenders of Democracy. Pinalitan ng Security Exchange Commission dahil nga may kapangalan, kaya naging Vanguard of Democracy. So, 2021, una kong nakuha dito ay si Colonel Papa, na which is kasama ko nung CIEB pa at ako'y civilian, nagkasama kami sa Special Forces. So sunod to si Fernando Lorilla, at isa pa si Ruby. Si Ruby, ano ba yung pilido nito? Nakalimutan ko si Ruby. Na kung saan na siyang nagbigay ng budget, initial budget ng Vanguard of Democracy na sa ibang bansa siya. Tapos nasundan ito ni Cristina Corpus, asawa ng dating kasawa ng PME 92, So, yan yung pinaka core na nabuo ko. Tapos bumaba ako ngayon ng mga regional commander. So, una ko na-organize dyan si Goodies, si retired police attorney Goodies. Then, ang classmate ko, si Colonel Sidinio ng Mindanao, si Goody sa Bisaya. So, yan yung na-organize ko. So, sila na yung nag-organize sa baba. Pero, dahil nga napansin ko mabagal rin yung mga officer ko sa baba, mga area commander ko, tinutulungan ko sila na mag-organize down to municipality. So, ni-inform ko sila na ito na-organize ko. So, kasi mabagal nga sila Mabagal nga kumilos kasi wait-in si karamihan So, with that, malapit ng eleksyon, tumating na si advisor, Caballero Samonte. Siya na naging advisor namin. So, palapit ng eleksyon, so sinabihan niya kami na kung pwede, suportan natin si Bongbong Marcos. So, with that situation, bumilis yung aming recruitment. Ang dami na kasi Bongbong Marcos na may pera. Mabilis. So, sino yung mga nakuha ko dito sa Luzon? Si Colonel Fernando Los Bañez sa ECR, Colonel Gutierrez, pero Sardin Aloro ng Lieutenant Aloro ng Bicol. So, yan series ng reporting. So, ang mabigat na mga reporting nanggagaling sa Northern Luzon, Visaya and Mindanao. Dito sa Southern Tagalog, lagi kong problema. Lagi kong problema yan na hindi nakaka-organize. So, pinahawakan ko kay Colonel Papa ang buong Luzon. Ang buong Luzon, pinahawakan ko sa kanya. Kasi nga ito si Fernando Lorilla, hindi rin siya nakaka-organize ng kanyang tao. So, nung naka-appoint ako sa Tanay, sumabay rin siya. Ako ang nauna, sabi ko, ito yung na-appoint natin. Siningit niya yung kanyang tao. So, doon nagka-problema. Tapos, ito na naman sa Palawan, na hindi ko alam ang history, na bigla na lang tumawag sa akin yung siya daw inilagay
ni Lorilla sa Palawan, mayroon ng dati akong kausap diyan. So nagkagulo. So ang magtitistigo dito sa gulo na 'yan, kaya nga nabubusit ako. Bakit sabi ko, poproblemahin ko ito province ito. So ibinigay ko yan kay Christina. Kayo na kako makipag-usap dyan. Hindi ko na alam sino ang papakinggan sa kanilang dalawa. Kasi puro pera pinagtatalunan nila eh. Akala nila magbibigay ng pera. Nung maramdaman walang pera, lumamig naman sila. So yun ang hirap dito sa Vanguard of Democracy. Pera ang hinahabol pala nila. Kaya sumali. So kilala ko na yung mukhang pera dito. Ano? So binigay ko yan kay Lieutenant Abrantes. Siya yung Vice President for Admin, pati kay Christina. So kung anong punot dulong singgalot yan, ang makakasagot yung dalawa kasi hindi ko alam ang background na. Dahil sa dami nila, hindi ko na alam yung problema. So nagka-problema man lang ako dito sa under ni Lorilla. Nag-aagawa sa posisyon. Pero other areas, wala naman nagiging problema. Ayawan ko bakit. Kasi akala nila na totoo nang darating yung pangako ng ating Pangulo. Actually, hindi naman si Pangulong Marcos ang nangako na magbibigay ng pera. Nire-request natin through Caballero Monte. At pinaparating naman ni Caballero Monte, nakasama ako kay brother-in-law Martin Araneta. So pinaparating niya. Although minsan, nakarating na kay Bung Marcos, ang request ninyo, pero so far wala pang feedback. Wala pang feedback. So sabi ko, naghanap na yung mga nasa tao ko. Sabi ko wala pang dumarating. So nakaroon ako ng balita doon sa headquarters sa Mandaluyong na yung 2 billion take note, 2 billion na ibinigay ng isang negosyante, nakalimutan ang pangalan, 2 billion, itinago ni First Lady according to my information. So, kung mali man yun, ay mali. Pero sinasabi ko na, yun yung sinabi na mayroon, pero nga lang tinago. So, doon pa lang campaign period pa lang. Campaign period pa lang, hindi na nasusunod yung plano. So, naghingi man lang tayo ng budget. So, wala tayong magawa kung wala. So, anong nangyari? Pinawakan ko kay Papa yung Luzon. Dahil Lorilla, nag-withdraw na yan siya. Kasi hindi na-aproba ni advisor yung kanyang request na 300,000 as regional commander ng regional comfort. Iba siya o Southern Tagalog. So, umatras na siya. So, since 2021 pa yun, October yata yun o November, umatras siya. As of now, bumalik siya. Bumalik naman siya, nag-volunteer as liaison ng Vanguard. Pero, susulpot lang yan siya pag alam niya may pakinabang. So, other than that, commanders, so yung mga active na tumatawag sa akin, ay nire-recognize ko as of now. Wala pa man tayo pineman membership except ni Region 8. Yung Region 8 kasi, nagpagawa na sila ng ID at saka mayroon silang membership fee. So, ang makakasagot dyan, yung commander ko ng Bisaya. So, yun. All others, wala pang membership. So, hindi natin sila masabi na sila ay member ng Vanguard of Democracy. Pero kung nagtagumpay yung aming plano ni advisor na magkaroon budget ang aming grupo, sigurado ako lahat ng positioning sa buong bansa ay mapipilapan. Ngunit dahil wala nga budget, so naglaylo ang karamihan. Naglaylo. So kung alam ninyo na kayo ay active, kung kayo active, nire-required ko lahat ng regional commander or area commander or regional commander, you submit your roster
through my email, So yung email ko, ilalagay ko doon sa title ko kasi nakalimutan ko. Doon sa akin magiging title dito yun. Ilalagay ko ang email address ko. So para makita ko kung sino pa talaga ang active. Kasi meron na kami negotiation ni advisor na kasakaling ma-recognize ng ating Pangulo, ito in support to problem in West Philippine Sea. Hindi na yung, wala pa yung assurance, yung sinasabi natin na kooperatiba. Wala pang assurance. Pero sabi ko, sir, ibulong mo, ilabi na lang natin yung paano natin matulungan ang bansa regarding sa West Philippine Sea. So, kaya natin i-revive yan. Kasi meron pa naman tayong mga commanders on the ground. So, pag hindi kayo nakapag-submit, you will not be recognized as member of the Vanguard of Democracy. The Vanguard of Democracy. Pag hindi kayo nakasubmit, kasi meron mga issue na lumalabas na palitan na daw ako. Palitan ako. Bakit nyo ako papalitan? Wala pa naman akong appointed na officially member without document. Only Region 8. Kung mayroong papalit doon sa akin, by document, si Gudis lang. Si Gudis yung commander ng Bisaya. Kasi siya lang ang recognized na member dahil mayroon na siyang membership fee. So yun lang ang magpapalit sa akin. Legally. Okay. Kasi mayroong issue na lumalabas rin na in regards to PGMC. Na Vanguard, palitan na daw yung Vanguard, ipalitan na. Bakit? Palitan na daw ako para lumaban sa PGMC. Bakit sinabi ko ba na ako ang in behalf of the pensioner? May sinabi ba ako doon, in behalf of the pensioner? Ang sinasabi ko, I am volunteering myself to help the pensioner. Walang dokumento yon, kung hindi verbal ako nagsalita, but not included ang Vanguard of Democracy. So, kasi lumalabas tuloy na ako ang may kasalanan na hindi ko na ipapalabas yung differential ng 2000 to 2012 na 4.9 billion. Kasalanan ko. May utak ba yung nagsalita nun? Kasalanan ko. Yung ang Administrative Authority natakot sa PGMC, ako pa. Diyos ko naman. Mag-isip ka nga. Mag-isip nga kayo. Paganahin yung utak ninyo para maganda-ganda yung usapan natin. So, yung Administrative Authority, hindi sila nakaka-decision. Kaya challenge ko yung Administrative Authority na wala kayong useless kayong opisina. Yun ang response ko sa Administrative Authority. You have no ano ba nilagay ko doon? You have no authority or you have no capacity to fight against corruption. Nandiyan na nga yung dokumento, sinasabi ko na. In regards to Republic Act 11032, they already violated the law. Wala pa rin kayong magawa. At tinatanong nyo sa akin, I'm willing to withdraw my complaint. Ungas ka rin, Administrative Authority. Bakit mo ako pa-withdrawin? Wala kang decision Pa-withdrawin mo ako. Kinakampihan mo yung PGMC? Tapos wala daw nangyayari, sabi ng mga observer. Ano yung pag-iisip na yun? Kaya salamat doon sa mga nag-recognize sa effort ko. Dahil nga sir daw sa inyong malasakit, pagsasacrifice, pagbubulabog, kahit pa paano may nagagawa, hindi natutulog, hindi nila pinapatulog. Actually, lumalabas na yung differential nyo o yung monies na tinatawag. Pero, pakunti-kunti. Yun ang question ngayon, bakit pakunti-kunti? Wala naman tayo authority. Pinapa-imbestiga nga din sa utig. Tinago investigation.
So, malaking sindikato yung binabangga natin. Kaya nga sabi ni Fernando Lorilla, magbibigay siya ng ilang milyon yung ibibigay niya para pambayad natin sa abogado. As of now, hinihintay ko yun. Wala pa naman. So, ibigay sa ibang abogado, kung wala kang tiwala sa akin, ibigay mo, maghanap ka ng mga retired dyan na tulad ko na tumutulong without pay. So, sa ngayon, sa mga pensioner, ibinibigay ko ngayon ang tiwala bilang isang volunteer, hindi Vanguard of Democracy, kasi hindi naman siya member ng Vanguard of Democracy. Bibigay ko ang tiwala sa kanya na siya na mag-lead role lumaban sa PGMC, si Lieutenant Fernando Lorilla. Siya yung gustong pumalit sa akin na lumaban dyan sa PGMC. So, ni-endorse ko siya. Kasi siya ngayon nag-volunteer sa akin na magbibigay ng milyon kung sakaling magkaroon daw siya ng pera. So, sa ngayon, officially, ina-announce ko ngayon na siya yung officially natin na inaasahan kumilos. Ako ngayon, nakapokus ngayon ako sa issue ng ating national government at saka West Philippine Sea. Kasi hindi naman yan lang, hindi ko naman inorganize ang Vanguard of Democracy para lang sa PGMC. Kumbaga, nasa 1% lang yan na laban ng Vanguard of Democracy yung PGMC. Isa lang siya sa elemento. Kasi dahil nga sinususpitsahan natin na may corruption, kaya pinasukan natin. Pero ang Vanguard of Democracy, it is not purely military approach. It's a purely democratic approach. Kaya nga, defenders of democracy. Hindi naman defenders of armed forces, di ba? Pero i-clear lang natin kasi marami hindi nakakaintindi. Ang Vanguard of Democracy, it's for democracy. Dinidipinsa natin ang demokrasya ng bansang Pilipinas. Yun ang Vanguard. So, actually, kung ano ang objective ng Vanguard of Democracy, dalawa lang nakakalam na the silent objective ko, dalawa lang nakakalam. It's for the good of the people in country. Yung objective na it's good for people in country. Para sa bansa, yung aking main objective. Pero hindi ko pwedeng ilabas yun. Malalaman na lang natin. Pero para sa ating kababayan at sa ating bansa, yun yung pinaka most objective ng Vanguard of Democracy. Kung nakikita mo yan, Special Forces, kung you are trained by Special Forces, alam mo ang objective ng Special Forces. Ano ba ang capability ng Special Forces? In the real McCoy. Doon na lang tingnan nyo sa DOTEC. Tingnan nyo doon, one by one, by words, pag-aralan nyo ano ang magiging under definition nun. Understanding by words, yung DOTEC. Hindi ko na ipaliwanag kung ano yung DOTEC para i-research ninyo. Baka hindi nyo alam, sabihin ko yun, tanungin nyo ako para sagutin ko, pero in PM. Yun yung word by word ninyo, intindihin nyo yung mission na yun. Makikita mo yan sa EAP mission. Makikita nyo yan. So, yun lang. Ulitin ko. Kaya ko lang dinidiscuss ito dahil para may issue na para bang mayroong gustong pumalit sa akin. Wala naman problema eh. Pero hindi ako aalis dito habang hindi tayo nagiging successful. So, paano tayo maging successful? Kasi nagsimula nga tayo sa pagsusuporta kay Bongbong Marcos, napabilis ang pa natin. Ang mindsetting na naging membro ko is pera.
hindi corruption, anti-corruption and community. Pero ang naging member ko, ang mindsetting nila is corruption and anti-communism. Talagang ang membro ko talagang may prinsipyo. May prinsipyo. Kasi corruption and communism. Ibig sabihin, bago ka magiging membro, mayroon kang anong tawag doon, advokasya, o mayroon kang prinsipyo sa buhay. Ang prinsipyo, galit ka sa korupsyon at galit ka sa komunista. Pag iyan ang prinsipyo mo, tatagal ka sa vanguard of democracy. Pero dahil nga sa pera ang objective mo, ay hindi ka tatagal talaga. Maglalaylo ka. Marami dyan. Marami kasama natin. Pag may pera, lilitaw. Pag wala, hindi magpaparandam. So, ibig sabihin, wala silang prinsipyo. Wala silang prinsipyo. So, hindi ko kailangan ang walang prinsipyo. So, kilala ko lang ang mga talagang diehard for the objective of anti-corruption and anti-communism. So, I repeat, you submit by regional commander or area commander. Now, kung walang regional commander, province. Yung province mo. Or mag-submit ka na lang ng list mo na you are a member of the be a member of Vanguard of Democracy. Kasi kung magtagumpay yung sinasabi ni advisor, magkakaroon tayo ng initial budget. So, bakit umaasa ako kay Marcos, kay Presidente Marcos? Umaasa ako sa kanya kasi yung kanyang campaign period, yung campaign line niya ay para sa mahirap, para sa bansang Pilipino. So, doon ako nag-angkor kasi mahirap. So, tinulungan natin. Now, kung hindi niya nagagawa yan, isa ako sa kalaban ng Marcos. Hindi po pwede naman na habang buhay ako Marcos. Kung mali na, yun na nga masama kung ang isip natin ay politika, ay talagang walang mangyayari. Kasi hindi mo nakikita bulag at pipi ka pag ikaw ay diehard supporter na hindi mo tinitingnan ang tama't mali. Ay hindi naman po pwede sa akin. Yung pagbabatikos ko kay Pangulong Marcos, ang ibig sabihin, ginigising ko lang siya na Pangulong Marcos na lilihis ka na ng iyong landas sa iyong mga campaign line. Nawawala ka na, nagiging makapangyarihan ka na, nakalimutan mo na ang taong bayan na nagluklok sa iyo. Yun ang point ko doon. Pero I'm still Marcos. Pero kinakalaban ko siya dahil na lilihis na sa kanya mga campaign line niya dati. Para bang naging uhaw sila sa kapangyarihan. Kaya nilang bayaran na kung sino dapat bayaran. Ay wala talaga mangyayari sa bansa natin. Hindi naman ibig sabihin, kinakalaban ko ang Presidente Marcos, ini-endorse ko ang Duterte. Hindi, ang taong bayan doon ang nag-i-endorse. Ang majority of the Filipino, kung sino ang gusto nilang ilagay, nandoon ako. Pero ako nga, sabi ko nga, disimbanana pa rin yan kung politisyan ang iupo. Dapat hunta muna tayo para mabago yung istruktura ng ating panggobyernuhan. Sino ba ang pwede natin pagkatiwalaan dyan na hahawak temporarily? Sabi nga ni Cavalier Baron Dado Enrique 1983 PMA Baron na pinangalanan niya ang possible na pwede. Si Lacson, Senador Lacson, maganda sana siya pero may sinasabi nga yung SOP number 10. SOP number 10 ba yan? Basta 10. Na wala ng clearing materials. Ibig sabihin, mga kagalang-galang sila, yung mga ibang ahensya ng gobyerno, hindi sila kagalang-galang kasi nagsasubmit sila ng dokumento.
na hindi sila pinagkakatiwalaan. So yun yung bakit kay Senador Lacson. Although naniniwala ko sa kanya. Kaya lang, si Cavalier Dado, hindi niya in-endorse si Senador Gringo Honasan. Para bang may tampo na siya. Kasi para sa akin rin, although hanga ako sa kanya. Kaya nga lang, ang tagal niya sa Senado, wala na siya nagawa. Nakipagbakta, ano tawag nito? Nakipagbakan siya, daming series of kudita because of him. Tapos ngayon, matagal sa Senado, wala siyang ginawa. Nakaupo na kasi. Isa rin ito si Trililing. Nakaupo na kasi. Nakalimutan na nila. Kay Trililing, nakapokus sa mga politician, awayin mga kapwa niya politician. Mga senior niya, mga officer, awayin niya. Siyempre, may saman loob eh. Pero yung na ikaw bitbitin galing sa ano yan, sa Ayala, binibitbit ka parang kang basang sisiw, binitbit ka. Siguro sabi, saan ka nakatrilyanis ha? Bitbitin siya nga. Wala nagawa yung senador. Nagkamali ako, hindi senador. So, hindi siya napabilang. Isa pa si Magalong, what I mean. Pwede yun. Okay ako doon. Kay Magalong. Sino kay General Parlade. General Parlade. Si Gibo. At ang ating SND. Pwede rin ako dyan. Kaya lang, hindi mo, sir, pinidbakan yung sulat ko, hindi pa rin ako tinutuyo. Pag tinutuyo ako, sir, dadaling kita sa Anti-Terrorism Authority for Republic Act 11032 for not responding my request. Pero saludo pa rin ako, sir. May tiwala ako sa iyo sa capability mo at saka sa linis ng iyong bituka. Kilala kita, sir. Kaya nga lang hindi mo sinasagot yung sulat ko. Hindi ko alam kung in-ignore mo na lang or hindi talaga nakarating sa iyo. Ewan ko. Baka nga in-under the table ng mga involved dyan. Okay, kasi it's either senior or junior. Mayroon ako kakampi dyan sa National Defense Matagal na sa dyan. Very senior na siya. Very senior siya. Basta ang class niya is nasa 70s. Kakampi ko yun. Pero sa ngayon, hindi ko na rin siya ini-involve kasi baka nakakaya naman na binibira niya yung kasama niya. Pero binulong sa akin yun, Hindi ko na lang babanggitin yun, may kakampi ako sa National Defense, ang kanya, class 70s. Bahala na kayo kung sino doon. So much for that. Sa Vanguard of Democracy, wala tayong official na ako ang lumalaban sa PGMC. Nag-volunteer lang ako. Kaya marami rin ako natulungan. Marami na nagpapasalamat. May mga ibang officer nga dyan na sabi niya, tama yun, sir. Binubulabog mo at least hindi sila makaporma talaga. Kasi lagi mo silang ginigising. Siyempre, papatawag siya ng tube staff. Kamusta dyan? Delikado. Baka masabit ako dyan, So, at least ganun. At least ganun. Medyo hindi sila basta-basta dahil mayroong gagong mitran dyan na nakasubaybay sa atin. Delikado tayo. Talaga delikado kayo pag nakarating ako sa Senado. Delikado ka kay Tulfo. Sigurado ko ngayon. Pag bulautin kayo ni Tulfo pag nakarating kay Tulfo ito. Pero sa kayo, parang hindi ko na inklusionado si Tulfo. Kasi mayroon nag-endorse sa akin na Cavalier rin na ang lalapitan ko si Estrada, Senador Estrada. Siguro kasangga niya rin yun. Yun ang in-endorse sa akin si Senador Estrada. So, dahil nga walang budget, walang oras, so saka na lang pag ako'y tinuyo. Hindi pa naman ako ganang tinuyo at saka sinipag. At saka, so dito lang, wala akong budget. Kasi isa akong kernel mahirap na umaasa lang sa pension, nilong ko lahat, pinaganda ko paggawa ng mga bahay. Kasi yung misis ko noon, walang ginawa kundi magpaganda. Wala, nagawang bahay. Pag-retired ko na, nakagawa ng magandang bahay. Tapos nung ako'y retired na, sa kasabikan ko na mag-invest, hanggang napansin ko, wala na pala akong sweldo. Wala na akong sweldo, kaya kawawang kernel ako. Kawawang kernel.
Pero okay na lang sa akin kasi pag nawala ako, hindi maghihirap yung aking iwan ng mga anak ko. Para naman kasi ang layunin ko, hindi, di bali na ako maghirap. Huwag lang maghirap ang mga anak ko. Yun ang prinsipyo ko. Kasi pag sabi ko nga sa bunso ko, pag nagtagumpay ako sa mga ginagawa ko na, kahit hindi ka na magtrabaho, mag-manage ka na lang. Yun na lang yun. Okay. So much for that. Inuulit ko, dahil may mga issue na kwan dyan, mayroon pa isa nga na taga Ilocos yun na mayroon siya ni-request, sir, ito mga maraming vacanting position, ilapit mo kay Presidente. Sabi ko, bakit hindi mo ilapit kay Presidente? Katabi mo lang dyan. Nagalit pa sa akin. Dahil ako inaasahan, tapos ngayon kukontrahin niya ako. Ano yan? Ha? Hindi ko maintindihan yung kaisipan ng mga kasama rin natin, ano? Pero anyway, hindi naman sila dapat yung bigyan ko ng pansin. Ang dapat kong bigyan pansin, yung issue ng national. Maliliit lang yan kuwan lang yan, marites yung problema na yan Hindi yan makakatulong sa akin, bagkos stress lang sa akin yan. Di ba ma-stress ako kung may nagawa ko para sa bayan. Ano? So, medyo sinisilaw na ako dito, tinatamaan ako ng araw Okay, so much for that. So, wala na ako. Yun na lang. Vanguard of Democracy. Specific ito sa Vanguard of Democracy. So, yung iba nga natatakot. Bakit ko daw binibira ang ating Pangulo? Mali nga alangan naman sumabay ako ng sumabay. Mali nga Lalo na yung campaign line niya hindi niya nagagawa hanggang ngayon. Ano? So, wala akong magawa. Ginigising ko lang siya. Ginigising ko lang. Pero hindi ko ini-endorse kung sino ang dapat uupo. Ang taong bayan na mag-endorse dyan, hindi ako. Kung gusto niyong palitan. Pero kung ako, dapat militar yung the same banana pa rin yan. Pag pinalitan nyo, si President Marcos, the same problem pa rin. The same banana problem. So, dapat, punta muna. Baguhin na ang struktura ng ating gobyerno. Kaya nga sabi ko kay Caballo Dado, di Baron 83, na kung sino man maupo, sir, huwag mo kalimutan. Ako taga-baston, lahat ng mga magnanakaw, ako ang bahala dyan. Ako ang bahala sa mga magnanakaw. Dadalhin ko, ako sir ang magpaplano lahat, dadalhin ko yan sa isla. Kailangan ko lang na magaling na sekretary para magaling rin yung sulat at saka magaling rin yung kanya mga gagawing kung anong batas o policy, no? Pero dapat ang nag-iisip ay galing sa puso, hindi isip ang kailangan. Pag galing lang dito sa utak mo, hindi galing sa puso, useless. Useless. Compliance lang yun na trabaho. Pero kung ang kaisipan mo ay nanggaling sa puso, yun ang magandang plano. Okay, so much for that. Magandang hapon sa inyong lahat. Para sa mga nabigyan ko na information, our channel is Makabayan in Informative Channel. Salamat.